Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng isang Facebook page, Attorney Claire Castro. So parang lumalabas, page ito ni Auntie Claire. Kaya lang hindi naman ito yung verified account. Walang. So, lumalabas dito na binabatikos ni Auntie Claire Castro yung pagtulong ni Ivana Alawi sa pamilya ng namatay na rider. O ito. Sabi dito, ito po ay trabaho ng Pangulo at hindi mo ito trabaho. Mistulang binatikos ni Yusek Claire Castro si Ivana Alawi sa pagtulong nito sa pamilya ng pinaslang na rider sa Caloocan. Ayon kay Castro, pinangunahan ni Ivana ang dapat ay trabaho po ng Pangulo. Ang exact word, allegedly di umano, ni Auntie Claire is, wala akong problema sa pagtulong mo. Pero konting respeto naman iha. Iha, meaning si Ivana. Gawain yan ng Pangulo, wag mo sanang pangunahan. Noong una kong mabasa ang post na ito, mga 3 days ago na siguro, gumanon lang ako, parang imposibleng sasabihin ni Claire Castro yan. Pinabayaan ko lang. Kaya lang, mula sa isang post, share. Ang dami na kumakalat na. Kaya napilitan akong mag-react kasi alam ko, hindi ito totoo. Kaya lang, to make it sure, sinerch ko na lang sa Google, sa AI, is it true that Yusek Claire Castro criticized Ivana Alawi for helping the family of slain rider? Ang sagot ng AI o Google is no. She never criticized. And I agree. Para hindi tayo mabiktima sa fake news, ang dami kasing mga post ngayon naglaganap na pag may post, ang iba naman, nakita nila without checking kung totoo, share na lang nila. Ito naman, I don't know si Yusek Claire Castro, I don't know kung na-monitor niya ito, hindi man lang niya kinorek na hindi totoo yan. Wala akong nabasa. Kaya nga ako na, kailangan ang pag-usapan natin is yung parang pawang katotohanan. So, hindi ito totoo na sinabi ni Yusek Claire Castro. Kahit galit tayo sa kanya, kailangan let's be fair. Hindi niya sinabi ito. Okay, ang pag-usapan na lang natin si Ivana Alawi. Kasi ako, nung hindi ko pa alam itong social media na ganito, nakakapanood na ako sa mga vlogs ni Ivana Alawi at nakita ko, okay naman yung marami akong nabasa o napanood na post niya, vlog niya na tumutulong talaga. That's why, dahil matulungin siya, kaya blessed, isa siya sa may pinakamalaking income among, nasa top 10 siya. Top 10 among the vloggers, top 10 vloggers with yung pinakamalaking income, nasa top 10 siya. Ang alam ko, ang number 1 pinakamalaking income si Rafi Tulfo in action. May nabasa akong, napanood akong paliwanag ni Attorney Edward Chico. Meron bang crime na ginagawa ni Ivana Alawi dahil nagpro-promote siya ng parang gambling? Ang gambling daw, depende. Merong gambling na state controlled at nakakakolekta ng buwis. Meron namang mga gambling na nakabase sa labas ng bansa at hindi nakokontrol. So, ang hindi maganda, paliwanag ni Attorney Edward Chico, kung ang gambling platform na yon is nasa labas ng bansa, yon ang masama. Itong iprino-promote ni Ivana Alawi is Casino Plus. Ganon. So, state-controlled, nakakakolekta ng buwis. Kaya,
ang pag-endorse ni Ivana Alawi sa Casino Plus sa gambling, wala daw nalalabag na batas. At diyan may income siya. I don't know how true sa isang linggo daw, baka yung mga ganitong endorsement, baka abot daw ng 1 or 2 million pesos per week. Wow! Laki naman ang income per week, sabi ni Attorney Edward Chico. Kaya no wonder, itong si Ivana Alawi, bukal sa puso niya ang maghatag 2 million pesos one-time giving niya. Tapos, lifetime support para sa anak ng namatay na rider. Kaya ako napahanga ng gusto kay Ivana Alawi. Sana dadami pa ang taong katulad niya na willing to share. Kasi, di ba ang kasabihan sa Bible, it's better to give than to receive. Ako ang palagi kong sinasabi sa sarili ko na I do not own nothing in this world. Everything belongs to God. Yung hininga ko, yung aking buhay, yung aking mga blessings, galing lahat yan sa Panginoon. Kaya, ang approach ko, pag may blessing ako, at kailangang tumulong, bakit hindi? Kasi it's blessed, it's more blessed to give than to receive. Ang natutunan kong example, yung parang itong palad natin naka-open na ganyan. Pag tumatanggap ka ng blessing sa Panginoon, nandiyan na, napuno na ang palad. Napuno. Kung isara mo, ayaw mong magbigay, yan na, greediness. Dahil isinara mo, yung kamay mo, ayaw mong magbigay, hindi ka na makakatanggap ng additional blessing. Ang natutunan ko is, dapat naka-open palm palagi. So kung napuno na yung sudlanan mo, yung let it flow. Mag-awas-awas. Ibig sabihin yan, let's share our blessing. As we share our blessing, dahil naka-open yung ating palad na ganyan, di tuloy-tuloy lang din ang bagsak ng panalangin galing sa Diyos. Kaya again, salamat sa inyong panunood dahil meron tayong income sa channel na ito. At yung income na yan is pantulong sa nangangailangan. Ang tinutulungan natin is yung Talaandig tribe ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Og karon ako diri sa balay ni Kuya Roland Lundaan na taga Purok Tres, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. So mo ni ang itsura sa iyang balay. So diba nagyod og nangabuslot pa ang yero. So kung muulan, tuluan na gyud kay sila. So mo ni ang pulihan nila. Ora ko tao. Dawatan dito sila alam na ipail. Hindo ada igli ko igagi. Kala kida. Jusir. Dai man kuya ha. Ambil na tumating kayo. So karon human nagyod og atop si kuya sa iyang balay og pulis sa nangadaot na yung yero nga tuluan na. So dili na gid tuluan si kuya kay nahuman og atop. Salamat kayo sa hinabang kay kung wala mo yung nagtabang di pagid ko katok. Oh, so pila na dayto ka tuig kuya? Buwan. Sugod pagbarayani. Oh, Siyam. so siyam na ka tuig. So bantog ra tuluan na. So karon kuya napulihan naman gyud. So dako kayo pasalamat. Pasalamat nga nahihinabang ani abot ikan sa inyo ha. So salamat kayo sa tanan. Kagino